Ito yung mga ginagawa kong proseso sa pagpapapogi or sa pagre-restore ng mga nabibili kong lumang motor. Nasa 17 years na nga pala yung nabili kong Yamaha Sniper 135 kaya siguradong mapapalaban ako dito. Day 3 na nga pala to ng pagpapapogi ko dito kay Project Snipey. Kaya ngayong araw, ang bala ko rito, ire-repaint ko nga pala yung chassis niya. Pero dahil medyo kinapos ako sa oras ng pagtatanggal sa pyesa nung nakaraang video, ngayon ko itutuloy to. Tatanggalin ko lahat ng parts na nakakabit sa chassis. Sa mga ganitong project bike, hindi pwedeng pala decision ka dahil may step by step procedure kang dapat sundin. Hindi pwede yung kung ano yung maisip mo, yun yung gagawin mo dahil magdodoble trabaho ka. Bali yung unang ginawa ko nga pala rito, tinanggal ko lahat ng kaha tapos sinilip ko kung okay pa ba yung chassis. Saka ako nagdesisyon na pipinturahan ko. At halos nasa 80% nga pala ng pyesa nito kailangan ko ng palitan kasi yung iba talagang sira-sira na. Pero may 20% pa naman pyesa na gagamitin uli natin kagaya ng makina at saka nung chassis niya. Hindi kasi natin yan pwedeng palitan basta-basta dahil yan yung kailangan na LTO para ma-restore yung motor. At mabalik muna tayo dito sa mga pyesang binabaklas natin. Bali brake pedal nga pala yung kinakalas ko ngayon. At kagaya ng mga lumang motor na project bike ko noon, karamihan talaga kinakain na ng kalawang lalo may edad na yung motor. Kaya may mga pyesa to na hindi mo basta mahuhugot gamit lang yung kamay mo, kailangan puwersahin mo rin. Kagaya nito, kumuha nga pala ako ng mas malaking pamukpok para medyo may puwersa yung pagpupukpok ko. At ang sunod ko nga palang babaklasin ay yung center stand naman. Bali unahin ko muna tanggalin tong spring, kumuha lang ako na screw. Kung napanood nyo yung dating video ko sa pagtatanggal nito, sinisikwat ko lang tapos saka ako pupuwersahin. Pero medyo kakaiba tong isang to, hindi ko makuha ng isang sikwat, nakaapat na trial ata ako bago ko siya natanggal. At lock clip naman ng center stand, yung sunod natin tatanggalin. Bali ang diskarteng ginawa ko rito, inunat ko muna yung clip. Saka ako hinatak ng plies pataas para mahugot. At nang natanggal na nga natin yung clip, itong ehe naman yung sunod natin tatanggalin. Bali pinukpok ko lang ng martilyo. Tapos kumuha lang ako ng T-wrench na papasok dito sa butas. Saka natin pupukpukin ng bahagya. Palalabasin lang natin ng konti yung ehe, tapos pwede na nating kamayin yan. Pag pinwersa kasi nating tanggal, pwede tayong mabagsakan ng chassis. At front shock naman nga pala, yung sunod kong tatanggalin. Dito medyo nagulat ako kasi halos pare sila ng shock na Novo. Kaya habang binabaklas ko to, napaisip ako dahil pare silang 2006 model kaya siguro hawig sila na shock. Sa Novo kasi tsaka sa Sniper, kailangan mo munang tanggalin yung lock ng telescopic sa taas bago mo mahuhugot. Hindi kagaya sa mga ibang motor na project bike ko, basta matanggal mo yung lock, pwede mo nang hugutin yung telescopic. Kaya medyo natutuwa rin ako sa mga ginagawa ko dahil hindi lang ako yung nagkakaroon ng idea, pati kayo nabibigyan ko ng info. Para kung sakaling mag-project bike kayo ng ganitong unit, kahit papaano, hindi na kayo mabibigla sa mga pyesang dapat nyong baklasin. Makalipas nga lang ilang minuto, natanggal ko na rin tong dalawang front shock, kaya ang gagawin ko naman, huhugasan ko naman tong buong chassis. After natin basahin, syempre sasabunin din natin ang purpose nito para matanggal natin yung mga dumi, saka natin tatanggalan ng pintura. Kinuskus ko na nga rin pala ng sponge, meron kasing part to na medyo may grasa pa para matanggal natin lahat. Nang malinis na nga, syempre babanlawan na rin natin ng tubig yan, tapos saka natin dadalhin dito sa araw para mas mabilis matuyo. Sasamantalahin na natin tong tirik ng araw dahil wala rin ako malinis na basahan pang punas dito. At wala pang 5 minuto, kagaya ng inaasahan ko, tuyong-tuyo na rin agad tong chassis, ready na tanggalan ng pintura. Kaya pinasok ko na agad dito sa garahe. Nagpalit nga pala ako ng long sleeve, medyo makati kasi sa balat yung gagamitin nating chemical, pantanggal ng pintura. At gumamit na nga rin pala ako rito ng gloves, sobrang kati talaga kasi nito sa balat, yung tipong hindi mo kayang tiisin yung kate. Sa mga nagtatanong nga pala, ito rin yung ginamit ko dating pantanggal ng pintura kay Project Wavy, strip sole. Sa mga hindi nakapanood noong video ko dati kung paano to ginagamit, bali kumuha lang ako ng brush tapos ikakalat ko lang dito. At makalipas lang 10 segundo, kusa nang mawawala yung pintura tapos hahagudin mo lang. Bali ganun lang yung proseso nito, paulit-ulit lang. Ipapahid nyo lang yung brush dito sa part na gusto nyo tanggalan ng pintura. Pero dahan-dahan lang sa pagpapahid dahil baka matalsikan yung mata nyo, grabe sobrang antak nyan. At kapag napahiran nyo na yung mga part na gusto nyo tanggalan ng pintura, pwede nyo anlawan ng tubig para makita nyo kung okay na ba lahat, kung natanggal na. Medyo matrabaho lang talaga yung pagtatanggal ng pintura pero napaka-solid niyan pag natanggal nyo na lahat. Hindi kasi pwede yung basta na lang natin pipinturahan, pwede kasing magkaroon niya ng chemical reaction. May mga klase kasi ng pintura na hindi compatible kaya anong nangyayari, minsan nagkakaroon ng bubbles o lumolobo. Bale, sunod ko nga palang gagawin ay lilihahin ko naman o unahin ko nga pala tong may mga kalawang. Hindi kasi kakapit yung pintura kapag pininturahan natin to na may kalawang yung parte ng chassis, sayang lang. Total pipinturahan lang din naman natin, sulitin na natin to sa abot ng ating makakaya. At fast forward muna nga pala tayo
tayo. Bali bumili na nga pala ako ng pinturang gagamitin ko. Bali ang binili ko, black, primer, tsaka top coat. Hindi ako veteran sa pagpipintura pero marami na rin naman tayong napinturahan dati kaya medyo may konting idea na ako. Bali ang una nga pala nating ibinuga rito ay yung primer. Sa mga hindi nga pala ganun kapamilyar sa pagpipintura, kaya nga pala tayo gumamit ng primer para mas mapakapit niya yung gagamitin nating kulay black. Bubugahan lang natin yung buong part ng chassis tapos patutuyuin lang natin, saka natin babanatan ng kulay black. Hindi na nga pala ako gumamit ng face mask pero kung sakaling susubukay nito, mas maganda yung may face mask. Mahirap na dahil nalalanghap natin diretso tong spray. At ang pinakahuling ibubuga ko nga pala rito ay yung clear naman. Syempre ang purpose nga pala nito para lalong mas makintab tignan itong buong chassis kasi kulay clear siya. At after nga natin mabugahan ng clear, siguro ibababad muna natin to ng 30 minutes dito sa arawan para siguradong matuyong maigi. At ito na nga pala yung naging resulta ng pagdi-DIY paint natin. Kung napapansin nyo, okay na rin naman yung naging itsura niya. Di hamak na mas presentable kumpara kanina sa itsura niya na puro kalawang. Yun lang talaga ang problema rito, siguradong kakain ng mahabang oras. Pero kapag natapos mo, masasabi mong worth it din naman. Kaya kung may plano kayo mag-project bike tapos medyo kapos kayo sa budget, huwag kayong matatakot mag-DIY lalo kung magpipintura lang. At makalipas nga lang isang oras, ipapasok ko na rin tong chassis kasi tuyong-tuyo na rin naman yung pintura. So yun na nga, mag-update muna tayo ng natapos natin ngayong araw. Ito kung nakikita nyo, ito na nga pala yung final result ng pagtatanggal natin ng pintura at pagre-repaint. Ayan, kung napapansin nyo, napaka okay naman ang nagre-resulta nya. Hindi na siya kalawangin, kaya lang medyo matrabaho talaga. Kaya hindi na natin nasimula linisin tong makina. Tingin ko mga bukas, masisimulan na nating malinis to para maibalik na uli natin siya dito sa chassis. Right, so pansamantala, dito muna nagtatapos yung part 3 ng pagpapapogi natin dito kay Project Snipey. Kita-kits ulit tayo bukas sa susunod na episode. Alright, ride safe!